Okay, so ikakabit ko na itong aking bareta sa tubo. Ang gagawin ko rito ay isuksok ko siya dyan. Kaya yung tubo, tatabasan ko muna para eksakto sa pagsuksok natin dito sa ating pinakabareta. Ang putol na gagawin ko, kasing haba rin nito. Yan, tama-tama lang yung haba na yan. Okay, so pwede ko na itong i-full wheel. Okay, so i-check ko yung alignment kung okay lang. Okay, so naka-align na ito. Pwede na itong i-full wheel.
Okay, so okay na yung ating bareta. Pwede na itong ipahiram uli. Sana bumalik. Kasi yung mga bareta ko pagka inihiram, di na nakakabalik. Okay, so okay na yung talim nito. May subo na yung talim nito. At pwede na itong gamitin. So ganito yung ginagawa ko para lapat na lapat. Pinapahagap ko sa katawan ng bareta yung ating pinakatubo para hindi basta-basta nababalik. Kasi yun ang kadalasang nangyayari. Ang ginagawa ko kasi, ayan, ganyan lapat. Yung iba kasi, basta't bahala na kayo. Yung iba kasi, iba magtrabaho kayo sa gawa ko. So ganyan ang ginagawa ko. Nakayakap yung tubo sa ating pinaka-bareta. Okay, so hindi makakapasok ang putik dito. Diretso lang. Pinayapos ko yung tubo natin. Okay, so pwede na itong gamitin. Pwede nang hiramin. Sana yung manghihiram ibalik itong aking bareta. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea kung paano magawa ng ganitong klaseng bareta. Okay, so ang technique ko, hindi porkit meron tayong mga high carbon steel tulad ng mga molye, ay okay na yon. Isa pa nga palang paalala, huwag kayong gagamit ng mga mild steel lang. Kasi kung kahit nataliman nyo yung mild steel, mapupulpul din yun. Kaya kinakailangan marunong kayong tumingin ng bakal. Diyan napapasok yung wido ninyo kung marunong kayong tumingin ng mga high carbon steel, yung mga mild steel. So dapat alam nyo yon para pagka magagawa kayo ng ganitong mga talim o ganitong bareta, hindi kayo madismaya. Kasi kung normal na bakal lang ang gagamitin nyo rito, kahit patalasan nyo yan, sa isang birada nyo lang, durug agad yan. Mawawala agad ang talim. Kasi kapag mild steel lang ang ginamit ninyo. So nga pala, ang sample ng mga high carbon steel, ito yung mga cutting tools na ginagamit, tulad ng mga kutsilyo, mga drill bit, mga high carbon steel yan. Basta't yung kumakain ng halos, kumakain din ng bakal. Gaya ng mga lagari bakal mga high carbon steel yan. Then kung gagawa kayo ng bareta, dapat i-heat treatment nyo pa rin yan. Kasi ang mga high carbon steel, kadalasan dyan ay yung iba malulutong talaga yan. So gagawin yung makunat. Diyan na papasok yung tinatawag na heat treatment. Pakukunatin natin, patitigasin natin yung isang part. Okay, so makukuha yan sa heat treatment. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong mga klaseng gamit. Okay, so may gamit na uli ako. 4 na yung ganito kong ginagawa na hindi pa nakakabalik. Nasa hiraman pa. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers. Until then.